ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pahayag ng Malacanang na wala pang krisis sa gitna ng only big-time oil price hike, sinalag ng isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Unang araw ng pagpapatupad ng diskwento sa pasahe sa MRT at LRT2, dinagsa ng mga pasahero. Ronda Pilipinas. Desisyon ng COMELEC sa pagtanggap ni Senador Marcoleta ng campaign na donations, binatikos ng isang veteran election lawyer. Ronda Pilipinas. Iran at Amerika kapwa nagpalitan ng bantang pag-atake sa iba pang energy infrastructure sa Middle East. Ronda Pilipinas. Kamsur Express na agaw ang panalo sa Game 4 laban sa Tikas Kapampangan sa NBL Finals Best of 5 Series. Ronda Pilipinas. Oy, Chloe San Jose, itinuturing ni Carlos Yulo na big time na regalo ni Lord sa kanya. Ronda Pilipinas. Ibiniyahe ang sasakyan kahit expired ang rehistro nito. Alamin ng karusahan sa NBI, naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag ang tao ay palatawa, kadalasan siya ang may pinakamatinding lungkot na kinikimkim? Alamin mamaya sa LPI. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Social pension payout ng DSWD, madali nang makiklaim kahit ang national o gamit ang national ID. Bah, alamin muna natin kung fact or fake. Okay, sa lahat ng mga nakaalala noong Sabado, maraming salamat sa mga pabati ninyo. Ha? The greeting is good. But ayos yan, ayos. Sa lahat ng mga nakaalala, maraming salamat. Ako po'y nag-birthday noong Sabado at hanggang ngayon ang pang-aasar tuloy-tuloy, ha? Oo, yan. Ano ba petsa ngayon? Petsa de peligro pala. Kaya pala tuloy-tuloy ang pang-aasar. Sige, gagawa natin ang paraan yan, ha? Pag lumaki kayo. Teka muna, meron po tayong guest. Nasa linya na po. Siya po ay nasaan ba si sir? Poland, ha? At nasa ibang bansa, ginambala natin yung kanyang pagpapahinga. Siya lang ho makakapag-explain ito. Pag-usapan ho natin yung digmaan sa Middle East, kung hanggang kailan, kung ano nababasa niya. Nasa linya po natin ang Department of International Studies de La Salle University, si Professor Renato De Castro. Prof, magandang gabi, magandang umaga o magandang hapon? Magandang umaga, Karenis mula sa Warsaw, Poland. Yun. Okay, anong oras na po dyan, Prof? Hello? Prof, anong oras na dyan? 3:15 ng umaga. Nag-jet lag ako eh. Wala akong magawa eh. Nako, sorry ho, pasensya na kayo. Time difference ko 6 hours eh. Ganun po. Jet lag ako. So ang oras ko, bio clock ko, kasing oras nyo yan. Okay, halos parehas Ganyan ang din. jet lag eh, pag nagbiyahe ka eh. Oo. Pero yung, of course, dito umagang-umaga, saka malamig. Saka nakatulog naman ako kahit papano. Yun, very good. Diretso na So, po okay ako. lang, no? Talagang to keep me company. Opo. Diretso na po ako sa issue. Sa palagay niyo po ba, Prof, hanggang kailan ba tong digmaan na to? At anong epekto nito sa bagay, alam na ng mga kababayan natin ang epekto. Sa basa niyo po, kayo po, kasi international studies kayo, ano na ho ba sitwasyon? Nagkakabati na ba sila? Yung sabi ng isa, panalo na siya. Yung isa naman, hindi susuko. Paano po ba? Ano ho ang basa po ninyo sa sitwasyon ngayon? Unang-una yung sa katanungan mo, Dennis, no, hinggil sa digmaan, no. Magko-quote ako ng isang Prussian military officer, no, si Karl Maria von Clausewitz. Yung publish niya noong 19th century on war o sa digmaan, classic yan, no. Ang sabi niya, no, war o ang digmaan ay nasa realm ng ang uncertainty. Hindi natin malalaman kung paano matatapos ang digmaan. Kasi ayun nga, no, sa kasabihan, madaling pasukan ang digmaan, pero mahirap itigil. Kasi hindi mo alam yung magiging reaction at of course, yung kakayanan ng kabila. So ayan ang sagot ko. Talagang matindi ngayon ang nangyayari
in fact, nagkakaroon ng tinatawag nating escalation nung digmaan. No? Kasi yung initial attack ng Amerika at of course Israel, kala nila, mag-decapitate lang nila. Ibig sabihin, patayin mo yung liderato, kumbaga, gigiba ng knockdown ng Iran. Hindi nila na-calculate yun. No? So talagang nagkakaroon ngayon ng escalation. No? Ayan ang status ngayon, no? Ayon nga sa sabi mo, hindi nila ini-expect, no? Unang-una na meron talaga na nakapag-recover ang Iran after na bilugmog ng Israel at QSL last year. Tatandaan natin. At dito rin pumapasok yung paghihimasok ng Ruso at even ng China. Okay. So, ayun yung nakikita natin Paano ngayon, po ba no? ito? Tumutulong ang Prof? Ruso. Oo. Paano po ba ito, Prof? Yun po bang dalawang mag-aaway na yan, dumadami ho ang ang kumakampi sa kanila at pumapanig? O nababawasan na rin at dumadami na yung nananawagan ng katahimikan o ceasefire? Paano po ba? Ano ho yung takbo nung gulo ngayon? Hindi, kasi tingnan nyo dalawang boksingero. Pag naduguan na ho yung dalawang boksingero na yan, wala na ceasefire ho yan, tuloy-tuloy na ho yan. Hanggang matalo ang isa o ma-exhaust. So, in fact, walang talk ho ng ceasefire ngayon. Nagkakaroon ho talaga ng escalation ladder, no? Unang-una ho, no? Ano yung mga indication ng escalation ladder, no? Unang-una ho, natatandaan nyo humingi ang tulong si Donald Trump sa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Dinedma ho siya. Pero ngayon, nagbago ang sitwasyon. Sabi ng NATO, tutulong kami sa iyo. Germany, France, Britain, even Japan ho. Kumbaga magpapadala sila ng naval contingent dyan. Well, na-embolden din si Donald Trump. Unang-una kasi nainis siya sa NATO. Sabi niya, sige, magpapadala ako ng United States Marine Corps. In fact, dalawang Marine Expeditionary Unit, dalawa, isa nanggagaling sa California, isa nanggagaling dito sa Indo-Pacific. Dalawa yan, mga nasa around 6,000 US Marines on board sa mga amphibious amphibious ships, papunta ngayon sa Middle East. So kumbaga nagulat din si Trump. Si Trump ang isang negosyante o isang politiko na ayaw natatalo. So talagang makikita natin yung pagkaroon ng escalation. Tapos ginawa ng Iran, tinira ng Iran yung mga base militar ng Amerika sa paligid niya, sa Saudi Arabia, Iraq, Yemen, sa Kuwait, Bahrain, nagalit lalo. So nagkaroon pa ulit ng kakampi si Donald Trump. Kasi sabi nga nila, wala kami magagawa dahil may mga base militar dito. Tinira yung base militar, pati yung mga ilang infrastructures ng mga Arab states. So, nagalit din sila. So, despite the fact na una, ayaw nila makialam, ngayon, nakikialam sila at obviously, papanik sila kay Donald Trump sa Estados Unidos. Ito hong, ayun yung nangyayari ngayon. ito hong G7 na Prof, paano? Parang nakikita ko dito sa article na binabasa ko kanina, parang pumapanig din kay Trump itong G7. Itong Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, European Union. Prof. Hello? Yan yung, kumbaga, isang very exclusive club ng mga mayayaman na bansa. In fact, sila na yung una nag-indicate ng suporta kay Trump. Nag-release sila nung kanilang tinatawag ng strategic reserve ng langis, ng oil. Isa na dyan ng Japan. So, indication, talagang sabi nila, wala naman kami magagawa. Talagang, kumbaga, bullheaded talaga to si Donald Trump. So, we might as well get along. Unang indication ng support nila, yung pag-release sila ng oil para at least stabilize yung presyo ng langis. Okay. Prof, nakikitaan nyo ba ng siguro here's gonna be my last question, Prof, para kayo'y makapagpahinga na rin. Nakikitaan nyo ba ng katapusan itong digmaan na to? Kung nakikitaan nyo ng dulo, hanggang ilang linggo o ilang buwan pa po ang pinag-uusapan natin, Prof?
Ay, babalik ko ako kay Clausewitz. Ayoko kong pakita na. Sabi nga niya, talaga hindi niyo war is in the realm of uncertainty. Hindi natin talaga ma-estimate. Lalo na nakikita natin escalation. Ang nangyayari ho dyan, magkakaroon ho ng certain adjustment, lalo na sa supply ng langis, sa presyo ng langis. Yun ho kasi period ng shock po. No, na yung mga, lalo na yung mga nagpo-provide ng insurance po doon sa mga tangke na nagdadala ng langis, ayun ho yung talagang nagkukos ng paniko. Kasi ayaw nilang mapiligo yung mga bangko kasi sila magbabayad ng insurance. So nagkakaroon ho ng adjustment to. Naghahanap sila ng bagong rota para dalhin yung langis. May mga rin pumapasok. Maaari yung langis mula sa Amerika, langis mula sa Ruso, even langis mula sa Iran na nasa karagatan po. No? Sabi ng Amerika, pwede niyong dalhin yung langis niyan sa pangdaigdigan merkado. Hindi namin kayo i-harass. So, nakita natin talagang adjustment. Katulad rin yung nung nilusob ni Vladimir Putin ang Ukraine ho. Nung tandaan nyo, February 2022, ang estimate ho ng Ruso noon, mga 1 linggo lang tapos na yan. Hanggang ngayon may digmaan pa rin ho. So, ganun ho talaga ang kumbaga karakteristiko ng digmaan. Madaling umpisahan, mahirap tapusin. mahirap po, o napakahirap po talaga natigilan. Oo. O, Ayun na po magiging sagot. sino ho ang pwedeng mamagitan diyan, Prof, para mabawasan yung tensyon na, Prof? The most is the UN eh. Pero talagang paralyzed din ng UN ngayon, no? Ang sabi ng United Nations Secretary General ng UN, pero dapat natin ding isiseryosohin ito bilang isang bansa na very dependent sa oil. Probably, yung nangyayari ngayon sa Iran, opportunity na ho natin na para lumayo ho sa isang petroleum-based economy. Na mag-isip na ho tayo ng mga renewables para ho talaga ma-manage natin yung pagtaas ng presyo ng langis. So tignan ho natin yung crisis bilang isang oportunidad, no, na mag-isip po tayo. Nandiyan ho yung talagang we have to look at renewables, katulad doon ng nuclear energy. Para hindi na lang tayo aaray at magreklamo kung tataas ang presyo ng langis. Di po ba? Yun. Okay. Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ, Department of International Studies de La Salle University, si Professor Renato De Castro. Prof, thank you po. Thank you. Maraming salamat, Professor Renato De Castro. Samantala sa ibang balita, naniniwala ang isang ekonomista na krisis ng matatawag ang naranasan ng mga Pilipino bunsod ng walang prenong big-time oil price hike at pagtaas ng presyo ng mga bilihin taliwas sa pahayag ng gobyerno. Ayon kay Professor Emmanuel Leico, dating Pangulo ng Pamantasan Lungsod ng Maynila, pinaka-apektado ang mga minimum wage earner at unti-unti na rin lumalatay ang epekto ng krisis sa mga middle class. Na kukulangan din si Leico sa mga akbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagmahal ng langis, kasabay ng pagsopla sa pahayag ng pamahalaan na hindi dapat magpanik ang publiko. Kung sa punto po pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa. Ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Samantala, suportado ng ekonomista ang hirit na suspindihin ang excise tax sa krudo, pero mas makakatulong sa mga mamamayan kung isasama na rin ang value-added tax sa pagrepaso sa oil deregulation law. Suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila kaya patupad ng oil deregulation law para po mas-stimulate yung competition. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po sila. Wala tayo nakikitang competition. Siguro parang ilan na competition sa mga iba't ibang mga gasolinahan. Pero
hindi po yan significant, hindi po yan malawakan. So, siguro po, sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan, wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Yan po ang tinig ng ekonomista at former president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, Professor Emmanuel Leyco sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, taga-po tayo ng report. 50% na discount sa pasahe sa MRT3 at LRT2. Dinagsa ng mga commuter. Of course, makakatipid sila. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen! Halos hindi na mahulugan ng karayom ang loob ng bagon ng Light Rail Transit 2 o LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 dahil sa ipinatupad na 50% diskwento sa pasahe. Ito'y upang matulungan ang mga commuter na hirap makasakay dahil sa ikinakasang transport strike ng ilang transport group dahil sa walang humpay na mataas sa presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon sa ilang pasahero, pahirapan makasakay ng jeep dahil kakaunti na lamang umano ang bumabiyahe. Karamihan kasi sa mga jeepney operator at driver ang piniling huminto sa pamamasada dahil sa mataas na presyo ng krudo. Gayunman, malaking tipid sa mga pasahero ang diskwento sa pasahe lalo na sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Narito ang tinig ng mga commuter. Patulong din siya sa mga nagtatranspo na pamasahe kasi nakabawas kahit pa paano nakabawas sa mga gastusin na nakabawas sa transpo. Less pa sa mga pamasahe namin sa mga bus o ano pa mang jeep. Tsaka unang-una, di ba, katulad namin mga senior, dahil 50% talaga, ang inaano nila, mabilis pa ang biyahe. Hindi kami naghahabol sa oras. Kaya ganun. Yun lang ang aking masasabi. Malaking bagay para sa amin yan. Tulong ng malaki. Nakakalis ng aming biyahe. Yun, unang-una yun, yung biyahe. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Hoy, alamin na natin kung ano magiging weather for today, ha? Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Pakiusapan natin ang Pag-asa na wag munang patayin yung aircon. Amihan, malamig pa rin naman kagabi, no? Nasa linya po natin ang Pag-asa si Miss Charmaine Varilla. Charmaine, go ahead. Yes, magandang umaga po sa inyo, maging sa lahat ng ating tigapakinig, no? Sa ngayon, ay patuloy pa rin ngayong epekto ng ating easterly sa buong bansa at nagdudulot ngayon ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na nga sa hapon. Kaya magbaon pa rin po tayo ng payong. Samantala sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit kaya iba yung pag-iingat din kahit na wala tayong nakataas na gale warning sa pagdalayag dahil nandiyan pa rin yung tsansa ng mga offshore thunderstorm. At yan ang ating latest mula dito. Miss Charmaine? Yes, sir. Oo, meron pa rin kahit papanong lamig sa gabi, bandang hapon, ano? Yes po, tama po kayo, no? Kasi kagagaling lang po natin sa amihan. Pero sa mga susunod po na araw, ina-expect na natin yung paunti-unting pagtaas ng ating temperatura. Oo, so mawawala na yung lamig sa gabi, yung mga naglalakad sa gabi tulad ko. Yes po, tama po kayo, no? Pero mga makikita po talaga natin super init na yan, mga bandang April pa po or Mayo. Tapos this week hanggang next week, wala namang bagyo sa mga magse-celebrate ng ng mga fiesta-fiesta. Yes po, tama po kayo. Wala naman tayong inaasahan ng mga bagyo ngayon. At yan din po yung ating forecast na nakikita hanggang sa matapos itong buwan ng Marso. Ngunit patuloy pa rin tayo mantabay dahil posible pa rin nga yung mga pagbabago sa ating forecast. Hindi pa rin i-declare na summer na ng Pag-asa, Miss Charmaine? Posible po na within this week, no? Kasi nakikitaan na po natin na patuloy na epekto nitong easterlies all throughout the week at hindi naman po natin sa kanya nakikita pa yung pagbabalik na ng ating amihan. Yun. Miss Charmaine, thank you! Yes po, maraming salamat. Si Miss Charmaine Varilla ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Paalala pa, baka hinahanap nyo si Daryl. Wala. Nakipag-date.
Sana all. Kailangan mga sa panahon ngayon, sikasuhin mo na yung pag-ibig. Pag-ibig muna. Sana all. Mga love life. Love life muna. Okay, paalala natin yan kay Daryl, ha? Malapit na yan. Malapit na yan. Eto, paalala rin natin, ha? Isang reminder lang po sa ating mga kababayan sa tuwing may sakit at kailangan mo ng karamay, huwag matakot yakap dahil may PhilHealth na handang umalalay at magbigay proteksyon sa iyong kalusugan. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package providers para makapag-avail ng Yakap Package. Yakap! Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click-to-call icon or chat icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. 20.4 million Lotto shares ipinagkaloob sa PCSO ng PCSO sa Quezon City. Narito ang report mula kay Angelo Bainyo. Pinangunahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang isang ceremonial check turnover para sa Quezon City na ginanap sa Quezon City Hall. Personal na iniabot ni GML Robles ang chequeng nagkakahalaga ng higit 20.4 million pesos kay Mayor Joy Belmonte. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa bahagi ng lungsod mula sa Lotto shares para sa panahon ng Hulyo hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ang pondo ay inaasahang makatutulong sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyong panlipunan at mga programang pangkalusugan para sa mga residente ng lungsod. Ipinapakita rin ng turnover ang patuloy na matibay na ugnayan sa pagitan ng PCSO at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na layuning mapalawak ang serbisyong ibinibigay sa publiko. Bahagi ito ng mas malawak na adhikain ng PCSO na makapagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng tulong sa mamamayan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ikaw ang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas! O, nabalitaan nyo na ba to? Yung discount na maibibigay dyan sa SLEX. Ha? SLEX lang ba ito? Hindi kasama NLEX? Ha? Ang present rate po, sa mga ano to ha, sa mga PUJ at UV Express vans, sa present rate po ay 160. Dyan sa SLEX ha? Present rate, 160. Discounted rate, 147. Oh, Start all way. Present rate, 113 pesos. Discounted, 104. Oh. Class 2. Ha? Public utility buses and modern jeepneys. Sa SLEX pa rin, present rate, 321. Discounted rate, 295. Diyan sa may Star Tollway, present rate, 225. Discount rate, 208. Cargo trucks and trailers with 3 or more axles and height exceeding 7.5 feet. SLEX, present rate, 481 pesos. Discounted rate, 442. Star Tollway, present rate, 337. Discount rate, 311. Public utility vehicle at saka UVX. Wala tayo. Tayo mga middle class, wala na naman. Wala na naman tayo. Sila na naman ang may discount. Asa ka pa? Akala talaga nila hindi tayo gumagamit ng gasolina. Akala nila nilalagay dun sa mga kotse nating tubig. Wala talaga. Dito sa likod. Wala rin! Di ba ang galing? Wala talaga. Pambihira. Oh. So, teka muna. Pagka ngayong mga Holy Week, sino ba pinakamaraming umuuwi? Hindi ba nga middle class? Wala kayo ibibigay sa amin?
parang may nakausap ako, inaasahan daw ng mga eksperto ngayon, ang mga uuwi ng probinsya sa Holy Week mababawasan. Oh, ito, nagbigay pa kayo ng discount to. Hindi nyo naman kami binigyan. Bigyan nyo naman kami, mga private. Oo, nagbabayad din kami eh. 'Di ba? Malaking bagay din ito. Pagka, hindi naman ibig sabihin, pagka may kotse ka, mayaman ka eh. Hindi naman totoo yun. O, di ba? Mga middle class earners, middle class, tama. May mga, pag may sasakyan yan, iisa lang yan. Oo, iisa lang. Hindi nga dalawa. Bira, oh. O, sila lang ang meron. Wala talaga tayo. Wala, oh. Wala, oh. Ang NLEX ba magbibigay? Guys, may discount ba NLEX? Pakitingin mo nga. Ang alam ko, SNX meron din yata eh. Pero mga hanggang ano lang ito. Mga PUVs, UV Express, ha? At saka mga public utility buses. Kasama modern jeepneys din eh. Wala nga. Wala nga tayo mga middle class. Meron. SNX meron. NLEX meron. Ano pa ba yung sa norte? Tiplex. Wala ba Tiplex? Wala. At saka lahat yata yan, pampasahero lang ang bibigyan eh, di ba? Bait nila sa atin. Tayo nga uuwi ng malakihan eh. O siya. Pakitingnan mga maigit, pakibigay nga sa akin listahan. Okay, teka muna, tanggap muna tayo ng isang report. Kalungkot. Pamahalaan muling inaming pahirapan ang pagpapauwi sa mga OFWs mula sa Middle East. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Giniit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ang sinakyang eroplano ng nasa 300 at 43 mga OFW ay ang ika-4 na chartered flight mula Saudi Arabia kung saan karamihan ay nagmula sa Qatar, Kuwait at Bahrain. Ayon sa kalihim, naging posible ang kanilang pag-uwi sa pamagitan ng land crossing dahil sa mga limitasyon sa airspace sa ilang bansa sa gitnang silangan. Pinasalamatan din ni Kakdak ang pamahalaan ng Saudi Arabia sa pagtulong upang makadaan ng mga OFW na bumiyahe ng 7 hanggang 8 oras patungong Riyadh bago makasakay ng eroplano pauwi dito sa Pilipinas. Kasama rin sa flight ang ilang dependents, kabilang tinatayang 10 hanggang 15 mga bata. Dagdag pa ni Kakdak, inaasahan ng karagdagang chartered flights mula United Arab Emirates kung saan mas marami ang bilang ng mga OFW. Tinatayang aabot naman sa 1,200 ang kabuang bilang ng mga OFW na iuuwi sa mga susunod na araw mula naman sa iba't ibang bansa sa Middle East. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa reintegration program ng mga repatriates, kabilang ang pansamantalang tulong pinansyal, trabaho at kabuhayan. Maaari rin umanong makabalik sa kanilang trabaho ang mga OFW na ito sa loob ng 6 na buwan kung may valid employment visa pa ang mga ito. Sa kanilang pagdating dito sa bansa, bibigyan ng mga ito ng tulong tulad nga ng hotel accommodation, transportation at domestic flights upang makabalik sa kanilang mga lalawigan. Patuloy din ang panawagan ng pamahalaan na sundin ang safety protocol sa mga bansang pinagtatrabuhuhan o pinapasukan ng mga OFW. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ang kasama pala Cavitex, R1 Expressway Extension, Muntinlupa Cavite Expressway, kasama ang Subic Clark Tarlac Expressway, kasama, yun nga, yung SETEX, kasama ang NLEX. Ayun nga, sinabi ko kanina, Star Tollway at SLEX. Ayun. Sa mga 2 buwan pala to eh. Magsisimula ngayong araw. Oo. Nagbabasa ako ng mga iba't ibang mga article, item. Walang middle class. hindi tayo kasama, tol. Wala. Oo. Wala. DWIZ, ano pa ba? Business Mirror. Oo, wala. Asa ka pa. Oo, asa ka pa, wala. Oo, wala talaga. Wala talaga. Oo.
Ako naman nagsasabi sa inyo, hay, nako po. Sige, kaya pala nagrereklamo na naman ang mga middle class sa online, ha? Tanggap tayo ng isa pang report. Cash aid para sa PUV driver sa labas ng NCR, ilalarga na matapos ang Semana Santa. Mga driver talaga, wala ko talaga middle class, ano? Alamin natin ng report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen! Ilulunsad ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga driver ng pampublikong sasakyan sa labas ng National Capital Region matapos ang Semana Santa. Layunin itong makatulong sa mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ang presyo ng krudo. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, target ng kagawaran na simulan ang roll-out pagkatapos ng Holy Week. Habang patuloy naman ang pamamahagi sa Metro Manila, nagpapatuloy ang payout ngayong linggo kung saan inaasahang makakatanggap ng ayudang mahigit 27,000 TNVS drivers simula bukas, habang mahigit 21,000 jeepney drivers naman sa Miyerkules. Susundan naman ito ng delivery riders sa Marso 26 at 27 at motorcycle taxi drivers sa Marso 28. Bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda upang makatulong sa gastos sa krudo at pang-araw-araw na pangangailangan. Tiniyak naman ng DSWD ang mahigpit na verifikasyon upang matiyak na maayos at mabilis ang pamamahagi ng naturang ayuda. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala sa ibang balita, noong deliberasyon para sa 2026 National Budget, maring pinuna ni Senador Win Gatchalian ang krisis sa occupancy rate ng mga pampublikong pagamutan. Binigyan diin niya na maraming ospital ang lumampas na sa 300% ng kanilang orihinal na kapasidad, isang malubhang sitwasyon na nangangailangan ng agarang interbensyon. Kaunay nito, personal na binisita ng senador kasama ang kalihim at mga opisyal ng Department of Health o DOH ang dalawang pampublikong ospital upang suriin ang mga kakulangan sa infrastruktura at pasilidad. Iginiit ni Senador Gatchalian ang pagpapadali sa mga mekanismo ng pondong pangkalusugan gaya ng PhilHealth reimbursements, zero balance billing o yung tinatawag na ZBB at medical assistance program upang maiwasan ang kalbaryo ng mga pasyente sa pagproseso ng tulong medikal. Anya, dapat patuloy ang pagsusumikap na magdamag ng mga hospital beds, modernong pasilidad at healthcare. At kasama dyan, anya, patuloy ang pagsusumikap na magdaragdag ng mga hospital beds, modernong pasilidad at healthcare professionals para sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng 2026 budget, naglaan ng 62.7 billion pesos para sa ZBB sa mga DOH hospitals, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga LGU hospitals. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Finance, nanindigan si Senador Gatchalian na isusulong ang sapat at tuloy-tuloy na pondo upang matiyak na ang kalidad na serbisyo ay mananatiling abot kaya para sa lahat ng Pilipino. Ronda Pilipinas. Ayos, Mr. Senator. Ito ba? Isang magandang balita rin. Alam nyo ba na ang Regasco, doon sa mga nanay na magluluto pa lang ngayon, alam nyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brand sa buong bansa? Talagang tinatangkilik po itong Regascong ito, ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan po ninyo at makikita nyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brands. Huwag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman ng timbang, dahil kahit 1 kilo lang ang dayain, halos 100 pesos din ang mawawala sa inyo. Ay, dapat nagtitipid kayo ngayon. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco! Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isa pang report. 2 araw na transport strike at kilos protesta, ikakasa ng mga transport groups sa Huwebes at Biyernes. Ano ba yan? Alamin natin ang report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Jen!
Magkakasamuli ng panibagong 2 araw na nationwide transport strike at protesta ang grupong Piston at Manibela simula sa Marso 26 hanggang 27. Kasunod ito ng serye ng oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Layo nito nagkalampagin ang pamahalaan hinggil sa panawagan nilang alisin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, magpatupad ng rollback sa presyo ng krudo sa 55 pesos, ibasura ang oil deregulation law at pagpapatupad ng fair hike. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Piston President Camody Floranda, sisingilin ng kanilang grupo ang Marcos administration dahil sa mabagal nitong pagtugon sa krisis sa langis at paingayin ang panawagang para sa pagpapatigil ng gera sa US. Narito ang tinig ni Camody Floranda. Na may magaganap pong transport strike sa buong bansa. Magmumula po yan ng March 26 hanggang 27. Kumasa na po din yung iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa na sila ay magkakaroon ng mga welga sa kanilang mga lalawig at mga rehiyon laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At siyempre, dito po sa National Capital Region ay magkakaroon din ng mga mass-up area na kung nung nakaraan ay 17 na mga national road ay madadagdagan pa ito. Ipinanawagan naman ng transport group na Manibela ang dagdag pasahe, fuel subsidy at ang pagbuwag sa train law, oil deregulation law at VAT. Lalahok sa protesta ang mga grupo ng UV Express, ilang motorcycle ride-hailing app drivers, mga manggagawa at iba pang grupo. Ako si Patrol 38, Jen Patrol nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Paano yan, Camody, pagka tinugon ng Kongreso yan, ang alam ko, excise tax lang, hindi kasama yung VAT. At saka yung excise tax, pag napirmahan na ni Presidente yun, baka Mayo pa yun. Kasi kailangan pa ng publication nun eh. Hindi ba? Bagong batas yun eh. Baka tapos na yung gera bago maipatupad yan. Hindi ba? Ang alam ko din, Camody, yung kanilang yung fuel subsidy ninyo, meron ng wave 2 yan eh. Oo, nako. Lagot na naman yun. O, di ba? Tayo na naman alam nyo, kayo mga mananakay, umisip nga kayo ng paraan para kayo din ay makapag-strike. Sila na lang nang sila nag-strike. Tayo mga mananakay, wala tayong strike eh. Gawa tayo. Sila... Di ba? Nagmamatigas yung gobyerno. Magi-strike tayong ang kawawa. Pag nag-strike yan, wala tayong di ba? Parang nasa gitna tayo nalalagay sa alangan. Pagka yung mga mananakay, imbento nga tayo ng sarili nating strike. Teka muna, eto muna, sports na muna tayo. Kamsur Express naagawang panalo sa Game 4 laban sa Tikas Kapampangan sa NBL Finals Best of 5 Series. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa isang clutch performance ni Rufino sa Blaon, pinangunahan niya ang Kamsur Express sa isang napakahigpit na panalo laban sa Tikas Kapampangan sa score na 115-114 sa Game 4 ng NBL Pilipinas President's Cup Season 2025 Finals. Pinangunahan ni Sablaon ang Kamsur Express na may 28 points. Sinundan ni Vincent Malyapre na may 19 points, Lloyd Borbe na may 18 points at John Edward Habonete na may 17 points. Sa Tikas Kapampangan naman, nanguna si Mark Jasper Manalang na may 22 points. Kasunod si Lancer Angelo Cana na may 19 points. Genmar Bragais na may 17 points at Reniel Gomez na may 11 points. Matapos ang dikit na laban, nananatiling malapit sa kampyonato ang Tikas Kapampangan na isang panalo na lamang ang layo sa kanilang pangalawang sunod na titulo. Ngunit hindi hahayaan ito ng Kamsur. Noong Game 3, ipinakita ng parehong kupunan ang kanilang clutch composure at nagwagi ang Tikas sa 92-91 sa matinding labanan sa Kamsur.
pinangunahan ni Mark Jasper Manalang Antikas habang sina Medwin Ariate at Sablaon ang nanguna sa Camsur. Ang desisyon sa kampyonato ay magaganap sa Game 5 sa Pampanga sa March 27, 5 p.m. Asahan ng matinding laban kung saan ipapakita ng parehong kupunan ang lahat ng kanilang lakas at galing. Mapapanood ang laban live sa Aliw Channel 23 at sa opisyal na social media page ng NBL Pilipinas. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Chloe San Jose, tinuturing na ni Carlos Yulo na big time na regalo ni Lord sa kanya. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, itinuturing ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na big-time na regalo mula sa Panginoon ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa isang mensahe para sa karawan nito noong Sabado, March 21. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Carlos ang labis na paghanga at pasasalamat kay Chloe sa patuloy nitong suporta sa kanyang karera at personal na buhay. Ayon sa atleta, kahit si Chloe ang may kaarawan, pakiramdam niya ay siya ang nakatanggap ng malaking biyaya dahil sa presensya nito sa kanyang buhay. Wish niya raw sa kanyang girlfriend na matupad lahat ng pangarap at goals nito at tiniyak na mananatili siyang supportive na partner sa kabila ng anumang hamon. Mahigit 5 taon na magkarelasyon ang dalawa at ipinagdiwang nila ang kanilang ika-5 anibersaryo noong July 2025. Patunay ng matatag nilang relasyon sa kabila ng pagiging abala sa kanilang career. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Appreciate the little things. The little things. Doon nagsisimula ang tunay na saya. Pero may masaya din sa malaki, di ba? At we're saying happy birthday muna kay Miss Evelyn Quiroz na Malacanang reporter of Filipino Mirror sister company po ng Aliw Broadcasting Corporation. Happy birthday! Happy birthday, sis! At yan ang mga balitang impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.